Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa loan moratorium. Ayan, so meron po tayo ngayon latest update no, regarding pa rin dito sa loan moratorium. Ayan, alam ko marami po nag-aabang dito mga ka-maestro natin dyan. So update po yan ngayong araw, no, December 16, 2024. So walang iba po, ang source po ng information na ibabahagi natin ngayong araw ay walang iba kundi si Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition or ng TDC. Ayan, so shoutout po and salamat po kay Sir Benjo Basas. Ayan. So ito po, no? So mayroon kasing letter po na ipinadala po si Sir Benjo nitong mga nakaraang araw or mga nakaraang linggo, no, sa Department of Education patungkol nga po ito dito sa ating loan moratorium. So nagkaroon po ng kasagutan ang DepEd sa pamamagitan po ng Office of the Assistant Secretary for Finance. Ayan, nakalagay po dyan. Sinagot po yung letter ni Sir Benjo noong December 13, 2024. So noong nakaraang Friday po, ano, mga kamaestro. Ayan, nakalagay dyan. Benjo Basas or Benjo G. Basas, National Chairperson, Teachers Dignity Coalition, Mr. Basas. We acknowledge and appreciate the Teachers Dignity Coalition support for Department of Education's DepEd initiative to implement a loan moratorium for employees, especially in light of the recent calamities. The DepEd remains committed to providing relief to its personnel during these challenging times. We have taken note of the concerns raised in your letter dated December 2, 2024 and would like to address the points as follows. Ayan. So, noong December 2 po pala mga kamaestro nagbigay po or nagpadala po ng letter si Sir Benjo, no, patungkol nga dito sa moratorium po na update sa DepEd. Ayan. Ito po yung mga sagot, no, ng Department of Education through the Office of the Assistant Secretary for Finance. So first, clear guidelines to prevent accrued interest or penalties in enforceable agreements with lending institutions. In the general letter confirmed by the financial institutions providing the moratorium, it was stated that the moratorium will apply exclusively to loan payments, including the principal, interest, penalties, and other similar charges for the specified periods. No additional charges, penalties, or interest will accrue on the outstanding loan balance during the moratorium period. So yan po yung unang binigyan pong diin po ng DepEd, no, patungkol nga dito sa ating loan moratorium. Pangalawa naman po, agreement with lending institutions. The DepEd has coordinated with both public and private financial institutions to safeguard the rights and welfare of our personnel. These agreements will include terms to uphold the moratorium's intent and address concerns about resumption policies post-moratorium. Pangatlo naman po, option to continue payments via APDS. Ayan. We respect the diverse financial circumstances of our personnel. However, it would be difficult for our payroll services to manually select the individual personnel who will not want to avail the moratorium. Hence, DepEd personnel who wish to continue their monthly amortizations must pay over the counter directly to their respective financial institutions. We will also request financial institutions that will grant the moratorium to provide alternative payment options for those DepEd personnel who wish to continue their monthly payments. Ayan, so malinaw po dito, no? Ito yung maganda, no? Maganda sa naging tugon po ng DepEd, ano po mga kamaestro, yung pangatlo po nilang point na binigyan din, yung option to continue payments via APDS, ano po mga kamaestro. So, meron pong choice, ano mo, malinaw dito na pwede ka pong kung ayaw mong mag-avail nitong moratorium, pwede ka magbayad, mga kamaestro, ng inyong monthly amortization, pero ikaw ay pupunta, no, directly over the counter, ano mo. Pero ginagawa ng paraan, ano po mga kamaestro, no, nakalagay dito sa pinaka last part ng number 3, tatry ng DepEd na magkaroon ng alternative way, no, para makapagbayad po yung mga DepEd personnel na hindi na kailangan pumunta pa over the counter, no. So malinaw dito na binigyan din ng DepEd na mahirap daw, no, na i-manually select yung mga personnel, specifically mga teachers na ayaw ng moratorium na imamanual po nilang isi-select doon sa kanilang payroll system, ano po mga kamaestro. Kaya yun nga, kung ayaw mo mag-avail ng moratorium ay pupunta ka mismo, no? Isa yun sa option, ano po mga kamaestro, pupunta ka mismo doon sa inyong lending institution, sa mga bangko kung saan ka nagkaroon ng loan, then doon ka magabayad. Ayan. Nakalagay din dito, these measures shall be implemented promptly and effectively to ensure the loan moratorium achieves its intended purpose of alleviating financial strain in our personnel. As a reminder, the decision to implement a loan moratorium is at the discretion of each financial institution. Therefore, we will be publishing a list of these institutions that have chosen to participate in this initiative.
Thank you for your valuable insights and continued partnership in advocating for the welfare of our personnel. Sincerely yours. Ayan, sign po yan ni Attorney Edson Byron Key C. Ayan, Assistant Secretary for Finance. Ayan, may copy furnish din po ang Undersecretary and Chief of Staff, Attorney Fatima Lip Panuntongan, Attorney Filimon Ray Javier, Undersecretary for Legal and Legislative Affairs, and of course, si Ma'am Annalyn Sibilia po ng Undersecretary of Finance. Ayan, so malinaw din po nakalagay dito, no, sa last part ng letter na hindi po lahat ng PLIs, banks ay na-required po, no, na magkaroon ng moratorium. So depende daw nga po, no, nasa description po ng kanya-kanyang mga financial institution, ano po mga kamaestro, kung sila ay makikilahok, no, dito sa loan moratorium ito. So malinaw na ngayong buwan ng Disyembre ay wala pa po, ano, kasi syempre nakuha na po natin yung ating first half ng ating salary noong December 15. So napaka-imposible na po siguro na magkaroon pa ng moratorium ngayong December. So kung mangyayari man po ito, ang nakikita po natin dito ay malamang, no, pero hindi pa po ito official, no, ito po ay ating opinion lamang. Baka pagdating po ng January po ito ma-approve, ano po mga kamaestro. Pero sabi nga natin dito sa last part ng letter po ng DepEd kay Sir Benjo, hindi lahat po ng PLIs and banks ay mag-participate po sa loan moratorium. So magbibigay po ng official list ang DepEd na mga financial institutions o mga PLIs and mga banks, mga private banks na mag-participate po dito sa loan moratorium na ito na initiative po mismo ng DepEd. So abang-abang lang po muna tayo na po mga maestro, kasi so far po wala pa talagang official na date or month kung kailan mag-start itong ating moratorium, and wala pa rin pong official na listahan kung sino-sino yung mga PLIs and mga banks na mag-participate po dito sa loan moratorium ito. Pero isa pang malinaw dito, nakita po natin na matutuloy pa rin, ano po mga maestro, matutuloy pa rin siya, matutuloy ang loan moratorium. Yun nga lang, hindi po lahat ng PLIs and banks ay sasama po, no, or makikilahok po, no, dito sa loan moratorium ito na initiative po ng Department of Education. Ayan. So yan muna po, no? Yan muna po yung update natin ngayong araw, no? Tungkol pa rin dito sa loan moratorium. So muli po, maraming salamat kay Sir Benjo Basas. Alam naman natin na siya po ang nag-initiative talaga ito, no? Si Sir Benjo talaga ang nag-initiate na po mga kamaestro para mag-inquire po, no, sa DepEd para manghingi ng kasagutan sa DepEd patungkol nga dito sa loan moratorium po ng mga teachers po natin at mga DepEd personnel. Yan. So muli, maraming salamat po kay Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button yan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad nito, yung mga updates pa rin about sa loan moratorium and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2